Kami po ay dumudulog sa inyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Inubuksan namin aming puso't isipan, Panginoon, sa welcome sa inyo, Panginoon. Panginoon, po ang araw na ito, Panginoon, ay maging banal at maluwalhati ka, Panginoon, sa amin. Pagsamba ngayong araw na ito. Nawa ang mensahe, Panginoon, ay pababatid niyo, Panginoon, gamit ang inyong mensahero, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, ay gabayan niyo, Panginoon, ang Holy Spirit, Panginoon, at kayo, Panginoon, maggabay sa bawat miyembro ng simbahan na ito, Panginoon, mga bisita, Panginoon, na naririto, Panginoon, sa inyong simbahan. Panginoon, sa inyo lamang kami, Lord God, tumudulog, Panginoon, ngayong araw nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang Ama'y papurihan at ang Anak at ang Espiritu, gaya ng sa pasimula, ngayon at magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Maaari po muna tayong muko. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y dadako sa pag-aawitan bilang isang simbahan. At lagi po nating tandaan na sa Diyos lamang ang kapurihan, siya lamang ang papurihin natin at sasambahin. Aawitin natin po natin ang awit ng pagsamba. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambi. Ang papupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay
iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Jesus. Walang hanggan ka namin pupurihin, Panginoon. Hanggang sa aming pagkamatay, Panginoon. Hanggang sa wala na ang mundo, Panginoon. Mananatili ka sa aming puso't isipan, Panginoon. Atin pong aawitin, walang hanggang pupurihin. Sing. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Tayo po lahat ay tumayo. Bitin natin ang buong puso, ang buong kanta ito. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y aalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang ka namin pupurihin, aming Diyos. Walang hanggang na sasambahin. Hanggang sa dulat magpakailanman. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin.
laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan, kami po ay dumudulog. Tanggapin niyo po nawa, Panginoon, ang aming handog na awitin ngayong araw na ito. Hindi ka nagmamaliw, Panginoon, at lagi kang tapat sa amin. Kaya dapat lang na ikaw ay purihin at ikaw ay sambahin. Naririto kami ngayon, Panginoon, sa iyong simbahan upang ibigay ang oras, ibigay ang aming sarili, Panginoon, para lamang sa iyo, Panginoon. Para makinig ng iyong mensahe, Panginoon, na nais mo ipabatid sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy na, Panginoon, ang aming gawain, kayo lamang po ang maluwalhati. Ito lamang po ang aming samot na lang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marin na po tayong So, yun po ay tatakot tayo sa pagsamba, sa pananalangin. At tayo po ay sama-samang manalangin po sa ating patuloy na pagsamba natin sa umagang ito. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami at dinadakila ang iyong kataas-taasang pangalan sa gitna ng iyong mga anak, Panginoon. Karapat-rapat ka, Lord, na bigyan ng mataas ng pagsamba, pagpupuri, pag-aawitan, Panginoon, dahil sa inyong kamanghamanghang ginawa, Panginoon, at kamanghamangha kayong Diyos, Panginoon. Hindi kayo matulad sa ibang Diyos, Panginoon. Hindi kayo ay mananatiling Diyos. Iisang Diyos na karapat-rapat lang bigyan ng pagsamba at pagpuri sa inyo. Panginoon, tunay ng iyong pagmamahal ay hindi magmamaliw, Panginoon, sa inyong mga anak. At ito ay nag-ugat, Panginoon, ay 2,000 taon na higit, Panginoon, na pinakita niyo ang pagmamahal niyo nang hindi niyo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Na ang iyong kaisa-isang anak ay binigay niya kanyang sarili sa kamatayan para lang magkaroon kami ng katubusan, kapatawaran, at pagpapawalang sala sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Nandito kami sa gitna ng iyong sambahay-sambahan, Panginoon. Nagpupuri at sumasamba, Panginoon, dahil natanggap namin ang kamanghamanghang regalo niyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na naggagabi at nangunguna sa bawat buhay ng bawat iyong mga anak. Salamat sa pagsiselyado nito sa aming buhay na kami ay pag-aari niyo at nabubuhay lamang para sa inyo. Kaya nawa, kung saan nyo kami nilagay ngayon na simbahan, Panginoon, at dito sa simbahan na to, sa First Baptist Christian Fellowship, ay manatili kaming natawag at magpapakumbaba sa Panginoon at ulo ng aming simbahan, Panginoon. Na patuloy naming hinihiling sa inyo ang paggabay at pangunguna sa bawat kapatiran ko, sa bawat pagsubok ng buhay na ito, o sa mundo, Lord, na nagbabago, na hindi na pabuti, kundi pasama ng pasama, ay alam namin, Panginoon, na kayo ang amin Diyos na maggagabay at panguna. At magbibigay sa amin ng kalakasan na paggawa ka ng iyong mga salita at manindigan kami sa katotohanan nito. Ang iyong salita, Panginoon, na patuloy naming hangarin at mahalin sa bawat buhay ng iyong mga anak. Sa bawat pamilya ng simbahan na to, patuloy na patagin at palakasin, Panginoon. Sa bawat pagsubok na hinaharap ng mga aking mga kapatiran, alam namin, Panginoon, na ang lahat ng to ay mabuti. Dahil ang aming Diyos ay mabuti at perpekto at sobrang lalim ng iyong kaalaman. Kaya ito'y pinagkakalom niyo, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Para baguhin ang iyong mga anak, Panginoon, may katulad ng iyong kaisa-isang anak, Panginoon.
Kaya Panginoon, patuloy na makita niyo ang bawat isa na hindi lang ang iyong salita ay sinasaliksik, pinag-aaralan, but ganun din ay patuloy itong sinasabuhay. Hinahayag, Panginoon, na ginagampanan ng tungkulin namin na ipamalita ang iyong mabuting balita at gawing disipulo ang lahat ng mga lipi, Panginoon. Nawa, Panginoon, habang palapit na ang aming mission emphasis month, Panginoon, habang patapos na, malapit na matapos ang aming pangalawang kwarta ng taon na to, Panginoon, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng mga ministry na harapin po namin sa inyo. Mula sa aming mga pangailangan sa aming simbahan, tulungan niyo po kami. Sa iyong biyaya, Panginoon, ay matapos na mo ang aming proyekto para sa aming kisame. Na makakabit na po namin to at makapagsiwala kami ng pagsusunod na proyekto, Panginoon, sa pagpapakabit ng aircon. Ganoon din, Panginoon, hiniling din po namin sa inyo na sa iyong biyaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, na makuha kaming intern para sa aming simbahan at ganoon din sa lugar ng Fairview, Panginoon, na mangunguna at mga ngalaga, Panginoon, na gamitin yung mga intern, Panginoon. At makatulong sa amin sa iyong gawain, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang intern at gagamitin niyo, Panginoon, at sa pagpasa namin ng sulat, Panginoon. At gamitin niyo rin po si Brother Mark, Panginoon, para mapadala ang sulat na to para sa BBSI, Panginoon, next week, Panginoon. I-bless niyo po nawa ang aming mga ministry, Panginoon. Ganon din ang mga kabataan mamaya. Pagpalaan niyo po ang kailang ministeryo mamaya sa kailang fellowship, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang kailang pag-fellowship mamaya hapon. At ganon din, Panginoon, ang aming pagsamba sa umagang ito. Ganon din ang pagsamba sa lugar ng Kabuko at Fairview sa pamumunan ni Brother Dan at ni Pastor Gary. Patuloy niyo pagpalaan niyo po ang kailang gawain sa umagang ito. At alam namin, Lord, ay kasama namin sila sumasamba ngayon. Nagpupuri at tinataas ang iyong pangalan sa Espiritu, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming gawain, Panginoon. Ganoon din si Pastor OG, Panginoon, sa lugar ng Bukidnon. We pray na kayo patuloy magpala sa kailang mga ministeryo, Panginoon. At ganoon din sa aming sa proyekto na itinatayo ngayon sa Bukidnon, ang Christ Mission Center, Lord, na mag-train ng iyong mga gawa, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming mga pangailangan ng Christ Mission Church sa kailang pagtayo ng kailang building, Panginoon, at sa iyong biyaya makapagsiwala na po ang pag-aaral ng mga estudyante na mag-aaral po, Lord, sa Bible School na to. Sa 10 estudyante na susunod at susuko, Panginoon, na maglilingkod at gagawa ng iyong disipulo at mga ngalaga ng iyong mga tupa at ipapatuloy ang iyong gawain na pinagkatiwala po sa mga gawang na susunod sa inyo sa pagiging pastor, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming bansa din, Panginoon, na sa iyong biyaya, Panginoon, ay pagpalaan niyo po, Panginoon, ang bagong manunungkulan, Panginoon, sa aming bansa sa darating na June, Panginoon. Kayo patuloy na maggabay, Panginoon, sa aming mga manunungkulan na to at sa iyong biyaya, Panginoon. Alam namin na nasa iyong makapangyarihan kami ang lahat ng ito dahil kayo po ang tumatawag ng mga leader, Panginoon. Sa mga bagay na hindi namin maunawaan, Panginoon, inaalaw niyo mga bagay na sa maraming tao na hindi dapat ang leader na tumayo, Panginoon, sa aming bansa. But alam namin, Panginoon, kayo ang aming Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay at inalaw niyo to, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang tunay na leader na hinihintay po namin ang iyong pagbabalik, Panginoon. Dahil dito magkakaroon ng tunay na kaayusan sa lahat ng mundo, sa aming mundo, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo gabayan ang aming leader na si Presidente Bongbong Marcos, Panginoon, sa pangunguna sa aming bansa. At ganoon din ang mga pangailangan ng aming mga kapwa Pilipino, Panginoon, na hanap buhay, tulungan niyo rin po nawa. At ganoon din, magbukas pa kayo, Lord, na maraming investment, Panginoon, magbukas sa aming bansa. At ganoon din, patuloy tulungan kami sa aming nalapit na pagpasok ng June, Panginoon, sa pagharap namin, Lord, sa pagkatapos ng tag-init at ngayon harap kami sa tag-ulan, Panginoon. Ingatan niyo ang aming bansa at patuloy pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat batas na susulong, Panginoon, sa aming bansa. Bigyan niyo pong karunungan ng bawat leaders, Panginoon, ang mga mamabatas, Panginoon, na sinusulong nilang batas. At nawa, ilayo niyo po ang aming bansa, Panginoon. Sumpa, Panginoon, na magdadala sa amin, Lord, sa immoralidad, Panginoon.
Tulungan niyo po aming bansa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na aming Diyos na tatawagin, Panginoon, at pinagkakatiwala sa inyo ang bansang Pilipinas at bawat mananampalataya na nagkalat sa aming bansa, Panginoon. Alam namin na kayo po ang maggagabay at manguna sa bawat mananampalataya na nagkalat sa aming bansa, Panginoon. Na patuloy naglilingkod at inahayag ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po at pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga panalangin na to sa inyong makapangyarihang kamay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hiling ko pong bawat na tumayo sa ating pag-awit ng ating Awit. Tingin Panginoon, aming dalangin, ang kapayapaan, igawad sa amin. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Mula sa sulat para sa mga taga-Kolosas. Kabanata 3, mula sa 18 versikulo hanggang sa 21. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa niyo, dahil iyan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag niyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin niyo ang magulang niyo sa lahat ng bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak niyo, para hindi sila panghinaan ng loob. Mga alipin, sundin niyo sa lahat ng bagay ang mga amo niyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais niyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin ninyo ito ng buong katapatan, parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan. Pari na po kayong umupo. Salamat, Brother AJ. Sa oras na ito ay muli tayong magpupuri sa Panginoon. Sabay kinig natin sa awitin para sa Panginoon. At before tayo makinig sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, ay muli ang ating isang kapatid ay magbibigay ng tanging bilang para sa ating Panginoon. Magandang umaga po. First of all, nag-English. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi this song is a reminder for me na even though dumaan tayo sa rough road ng ating buhay, life full of challenges, for the past few months, hindi madali, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi He always reminds me na andyan siya, tutulungan niya ako at gagabayan niya ako. And also, yung mga promises niya is what keeps me going sa Christian life ko and also sa buhay ko. Siya yung pinanghahawakan ko yung mga promises na binibigay niya sa akin yun. At binabalik ko po ang paport pasalamat sa Panginoon.
sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, bigay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Nga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. To God be the glory po.
So ngayon, dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon na muli natin makasama ang ating kapatid. At ang ating speaker ngayon ay will be Brother Haitian po. Hello. Okay ba yung yung mic? And maayos yung boses. And so, good morning po sa ating lahat. Purihin ng Diyos at muli nakarating ulit ako dito. And hello. And papasalamat din ako muna before I begin my message. No, this is my birthday today. Ayan, so purihin ng Diyos sa panibagong taon na kanyang dinagdag sa aking buhay. And I did not expect na aabot ako sa ganitong year since, ayun nga, di ba, nagkaroon ako ng malubhang karamdaman. But I praise and thank the Lord because hindi lang niya ako pinagaling, but He used me mightily, no? Sa kanyang mga gawain. Purihin ng Diyos. And now, let us focus our eyes and attention, please, mga kapatid. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in Him, no? And also, ito rin ang time to study His Word, okay? So, alisin muna natin yung mga gumugulo sa ating isipan, and we will focus in the Word of God. And ang ating pong pag-aaralan today is found in Colossians chapter 3, verse 18 to 21. At kung meron po tayong mga Bibles, open po natin, no? Colossians chapter 3, verse 18 to 21. At ito po ay for divine order lang ng Panginoon ang ating pag-aaralan, no? So, wife, husband, children, parents, and slaves, masters kasi. So 6 yung nakapaloob dito, but 4 lang yung ating pag-aaralan. Wives, husband, children, and parents lang. And andito pa rin tayo sa topic na loving God in our family. Loving God in our family. And if you notice mga kapatid, this past few months, or this whole month, no, is napukpok tayo sa katuruan, sa preaching about family. Okay? Family, loving God in our family. And I will read it in Tagalog since ang po natin is Tagalog no ngayon, last Sunday. And so, chapter 3, verse 18 to 21. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. So let us pray first before we continue our preaching. Okay? Ama naming Diyos, kataas-taasan, makapangyarihan at dakila sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa inyo, Ama, sa aming pong pagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Ay aming pong pagbubulay-bulayan ang inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa malayang pag-aaral na ito. And we thank you, Lord, for the opportunity once again, Lord, to gather together as one body in Christ, Lord. Marami pong mga kapatid sa ibang bansa, Panginoon, ang hindi nakapag-gather ng ganito na free, Panginoon, in public. So we thank you, Lord, very much, Panginoon, for this opportunity. And Lord, we come before you, Lord, sapagkat alam po namin na sa aming utak, Panginoon, ay maliit lamang, Lord, compare sa inyong salita. Wala po kaming kakayanan, Panginoon, na unawain ito unless the Holy Spirit that resides on us, Panginoon, that dwells on us, ang siyang mag-illuminate, Panginoon, sa aming mga isip at magbigay sa amin ng kaunawaan. Salamat po, Lord, sa inyong salita na magbibigay sa amin ng
pagkatuto, Panginoon, upang amin pong patuloy na ipamuhay sa amin pong buhay Kristiyano. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa aking mga kapatiran at sa iyo ang mataas na parangal at pagpupuri at pagsamba. Ito ang aming panalangin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now for our introduction, mga kapatid, loving God above all else ay ang ating purpose. No? Alam naman natin yon. We are created to glorify God at to love God above all else. But dahil sa kasalanan, ng pagkahulog ng kasalanan, ay ng tao sa kasalanan, no? Ay naging God-hating creature tayo. So nung hindi pa tayo nakakaunawa about sa gospel, no? If we scroll on Facebook, at may nakita tayo ng mga nagpi-preach, we scroll down, no? And even sa labas, no? May nagpi-preach sa labas ng public preaching, ay patuloy lang natin nilalagpasan because we are loving creature. We are born like that because of sin. But dahil kay Jesus Christ, dahil sa pananampalataya sa Kanya, nagkaroon tayo ng purification, ng justification, no? We are justified at na-reconcile tayo sa Panginoon at nabayaran ng ating kasalanan. At ngayon, meron na tayong bagong desire. We are new creature. Okay? Na may kakayanan na magmahal sa Diyos at magmahal sa Kanyang mga nilikha. And pag-aralan din natin this past few weeks, no, about sa greatest commandments. The two greatest commandments, alam niyo ba yun na binigay ng Diyos sa Bible is this. This is found in Mark chapter 12, verse 28 to 31, and in Matthew chapter 28, verse 38 to 40. And it is this: to love God with all your heart and with all your soul and mind and strength. Okay? That's number 1 commandment, the greatest commandment ng Diyos. And ang pangalawa is to love your neighbor as yourself. Okay? And loving God is included yung every fiber ng ating being, no? Mind, soul, strength. At kung i-consider natin, pag sinabi natin, we love God, no? But we do not know Him, hindi natin siya kilala, is that loving God, mga kapatid? So hindi, no? Because mind is included in loving God. You must know Him. Dapat natin malaman kung sino siya, kung tunay nga na, at masasabi natin na tunay nga na mahal natin ang Panginoon because we know Him. And that is included our mind, no? Now, in case our family or in our neighbor, no, the first neighbor ay ang ating pamilya, ang sarili nating pamilya, no? And we are commanded by God to love our neighbor, okay? As ourselves. And the first neighbor is our family. And second na lang yung nasa outside of the family. But our own family is our first neighbor. At family is a gift from God. It is a perfect gift ayon sa James 1 verse 17. And ang mga gift na ito, ang family na ito is included yung parents, children, relatives from several generations, servants, and even friends. Nakabase yan sa kung gaano yung resources ng head of the family, no? So sa pagsisimula ng ating pagdako, no, sa evangelistic month, tama ba? Evangelistic month. And so ang first na ating target is our family. Yung mga hindi pa na yung mismo na ating first neighbor, no? And we must shine our light to our family, and we can shine our light to the outside of the family, to the second neighbors, no? Now, we will tackle, mga kapatid, the 4 divine orders na ibinigay ng Diyos sa pamilya. 4 divine orders God set for Christians to obey in His household. Okay? Ang sulat po ng book na ito sa Colossians is si Apostle Paul. Ayan, at sinulat niya ito sa mga believers sa Colossus, no? And tinuturo dito sa chapter 3 about Christian living. Christian living, kung paano tayo mamuhay, no?
by putting our old self out and putting the new creature, no? Susuotin ang ating new creature, which is the image of Christ. And after that, nag-transition siya from self to family, no? In chapter 18, verse 18, kung saan it is included yung wives, husband, children, and parents. Now, pakinig tayo mga kapatid because this is a very important, no, na topic and very sensitive din sa iba, ano? Kaya please focus our attentions and makaka-relate tayo dito sa topic na ito, sa preaching na ito, okay? So, bear with me please as we himay-himayin natin yung ating pag-aaralan. Okay? Now, dito sa ating pag-aaralan ay makikita natin na ang family is the basic institution na binuo ng Diyos na pasimula pa lang doon sa Garden of Eden, no? Kay Adam and Eve when they become one flesh. Doon nagsimula yung unang kasal, okay? Sa Garden of Eden when Adam and Eve ay binuo ng Diyos become one flesh, no? At dito ay dumami ang mga tao and God sets a divine order in the family, no? And for this morning, sasagutin natin ang tanong, how to live as a Christian in His earthly household. Paano tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano in our family, in our household, no? And what character, anong mga character ang dapat nating isuot bilang mga new creature sa pamumuhay natin sa ating earthly household. Okay? So number 1 is the wives. Wives, sabi diyan, verse 18, submit to your own husband. Pasakop kayo sa inyong asawang lalaki, no? Because gaya ng nararapat sa Panginoon, because it is fitting in the Lord sa English, no? At ito ay nakaparallel sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Kung bubuksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Dito mas na-elaborate, napahaba yung patungkol sa wives, no? Napahaba yung command sa wives. So, reminder lang mga kapatid na ako po, baka may ma-offend sa atin dito, no? Kasi ako ay nagtuturo about sa wives, pero wala pa akong asawa. Okay? So, but treat this as a word of God, no? Ang Diyos ang nagtuturo nito at hindi po ako lang ang ginagamit, no? So, ayan. And it is puzzling mga kapatid, nakaka-puzzle sa isip natin. Napaka-simple ng statement or ng verse na ito, no? Wives, submit to your own husband. Ang simple, no? But ang daming mga tao ang naguguluhan or natutwist yung ganitong klaseng katuruan. Wives, submit to your own husband. No? At na-adapt yung teaching about sinasabi nila na pwede namang maging wives ang isang lalaki. Yan. So, para maunawaan natin, no, ito ay inadapt na ng mga Catholics, yung teaching na ito, na ang wives ay pwedeng maging isang lalaki. Ano nyo ba yan? So, and many Christian churches, no, ang nag-adapt na ng same-sex marriage dahil sa ganitong klaseng false teaching, no? But let us first understand the meaning of wives. Ano ba yung meaning ng wives? It is in the plural form, no? Ang transliteration niya ay gune. Gune. Or sa phonetic, ang pagkasalita niya ay gunay. Gunay. Sa English word ay gyne. Yan. So gyne meaning woman. Okay? Diyan nakuha yung salitang gynecology. Yan, sa Greek. Okay? Gynecology, OB-GYN. So it is about women, no, with the female reproductive system. At a female-born woman na merong asawang lalaki, no? At ang commandment dito
is submit to your husband. Submit to your husband. Ano ba yung meaning nito? Submit to your husband. So, ang ibang synonyms nito ay yield, to surrender, okay, to obey, and to respect your own husband. And have we ever wondered, mga kapatid, bakit ganito yung commandment ng Panginoon? Bakit ganito na submit to your husband? No? It dates back, mga kapatid, kung naturo na ito ni Pastor Gary, no? It dates back sa creation, kung saan may curse na sumpa kasi sa mga kababaihan yung when they have a wife, a husband, no? Ay may desire sila to dominate their husband because of the pride of life, yung kasalanan, no? So they are cursed by God. Kaya this is the commandment of God to submit to your husband, okay? And that's why kailangan ng divine order, no? To set the standard ng Diyos. Hindi natin titignan yung standard ng tao kasi yung standard ng tao is baluktot na, no? Meron ng feminism na nangyayari kung saan gusto nilang nag-aano sila to dominate men, no? But God sets a standard for women to submit to the husband, to your husband. Now, itong submission na ito ay, yung word na submit ay nakapaloob sa maraming mga scriptures. At babasahin ko po ito, sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 14. Ito po ang sabi. Hayaang ang mga babae ay matuto sa katahimikan ng may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik, sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae, nang nadaya ay nahulog sa pagkakasala. Titus chapter 2 verse 3 to 5, ito ang sabi, sabihan mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ng kanilang mga anak at asawa, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. So ang dami about submission, no? Now, mahirap ba tong gawin may mga asawa na mga kapatid, sisters in the Lord? So, it is not hard to do, no? If you are a Christian, okay? It is hard if you are not. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, it is very easy to do, no? It is very easy to do because iba na yung disenyo sa'yo ng Diyos. You are now a new creature with a new desire. Okay? So, iba na ang disenyo sa'yo ng Diyos, hindi na yung old self mo. You are now a new creature. And besides that, mga kapatid, yung submission, no, is submission to your own husband ay hindi mahirap kasi it is your own flesh, no? Pinag-isa na kayo ng Diyos. Okay? So, sarili mong laman yan, no? Sarili mong husband yan, hindi mo ibang husband, no? But it is your own husband, it is your own possession. Okay? It is your own possession. And besides that, mga kapatid, hindi inferiority yung submission sa iyong asawa. Okay? Hindi pag sinabing nagpapasubmit ka sa iyong asawa is isa ka ng mababang nilalang compare sa lalaki. Okay? You are equal. You are one flesh in the Lord. Okay? But there are commandments of God that we should obey. No? Now, you stand with your husband equally as one flesh. May parehas kayong decisions, no? At desires sa isa't isa. Second thing, submission is not absolute. Okay?
Hindi absolute ang submission, mga kapatid, sa iyong asawa. Anong case ba yon? Anong case? For example, kapag ang iyong asawa is, yung mga decision niya is immoral, no? Kumbaga, sinasabi niya, uy, magnakaw tayo sa bangko. Do you submit to your husband? No, right? Because it is ungodly. It is immoral. So, hindi absolute ang submission sa iyong asawa. No? But, if it is God, for the benefit sa iyong anak, for the benefit sa magkaroon ng peace sa iyong pamilya, no? For the benefit na magkaroon ng na lumaki ang iyong mga anak ng may takot sa Diyos, no? Yung sasabihin ng iyong asawa, turuan mo ng Bible ang iyong anak. So that is submission, no? And you will submit and you will do it. Okay? At kung ang iyong asawa naman ay doing ungodly counsel, no? Mga ungodly things, at pinapasubmit ka ng iyong asawa, then you should say, sabi sa Acts, no? 5 verse 29, I'd rather obey God than men. Okay? I'd rather obey God than men. Yan. Pero kung kung sinabi naman ng asawa mo, uy, please turuan mo naman ng ating anak about sa Bible, no? Or paglutuan mo ko ng masarap ko na pagkain. Yan, pagod ako. No? Tapos sasabihin mo, I'd rather obey God than men. Di ba? Iba na yun. Okay? Pero kung doon sa pagluluto ng pagkain, no? You should submit to your husband. And you should do it with love. Okay? And submission. Now, the purpose. Paano mo consistently na magagawa ito? Ano ba yung motivation and purpose? And that is, it is fitting in the Lord. Because sabi dito, gaya ng nararapat sa Panginoon. It is for the sake of the Lord, no? At lahat ng tinuturo dito, ang ating model ay ang ating Panginoon. Gaya ng Panginoon, nag-submit siya, no? Sa kanyang ama at siya ang naging head ng church. Hindi ang pastor ang head ng church, okay? Walang authority ang pastor sa church. Ang head ng church ay ang Panginoon. Okay? Kaya marami kasi mga churches, no, tinatawag na master ang pastor. Master. No, but the head of the church is Jesus Christ. Walang authority ang sinuman. Okay? We are just equal, no? So, ganun. Number 2. Clear ba mga kapatid yung about sa wives, about submission? So, number 2 is the husband, verse 19. Mga lalaki, ito naman ang response dapat ng mga lalaki sa kanilang asawa. Ngayon, magpapasubmit ng kanilang asawa. Ang mga lalaki naman is this. Makinig mga brothers, mga kapatid. No? Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at wag kayong magiging malupit sa kanila. Napaka ganda ng command na ito ng Diyos, no? Husband, love your wives. Sa ibang translation, sa Greek translation, no, ang sabi dito, husband, keep on loving your wives. Okay? Hindi lang love your wives, but keep on loving your wives and do not be harsh on them. Ito ang godly duty ng isang husband, ng isang asawa sa kanyang wife. Okay? At meron ditong 2 commands na binigay ang Diyos. Atiin natin ito, there's a positive command and negative command. Okay? The positive command is in the present active imperative. Ito ay command na kung saan ang response natin is to obey continuously. Present active means ongoing command. Keep on loving. Number 1 command. Okay? Keep on loving your wives at all times in every situation. At all times in every situation. No? You love them nung hindi pa kayo nagpapakasal. You love them nung nagpakasal na kayo at nagkaroon kayo ng anak. And you love them, you love her, them tuloy, no? You love her until na tumanda kayo and ang kamatayan na lang ang makakapag-iwalay sa'yo, makakapagpigil sa'yo to loving her, no? So that's how you love your wife.
keep on loving your wives. And ang love dito ay hindi lamang sexual and emotional intimacy, love sa kanyang asawa, kundi it is a sacrificial love. Sacrificial love. You provide her with food. Okay? You provide her the needs. Okay? You sacrifice yourself. You invest on her as a flesh, no? As one flesh. Sarili mong laman. So you continue to love her. At sabi sa isang author, no? Love is not a passing emotion, it is a continual devotion. No? Love is not a passing emotion, but it is a continual devotion. You devote yourself to your wives. Okay? That's how you keep on loving. It is a sacrificial love. Yan. So number 2, yung negative command naman is do not be harsh. Stop being bitter or harsh towards them. Stop being bitter. Yan. As time goes on, mga kapatid, yung dahil sa problema, no, na dumarating sa isang lalaki because namumroblema siya how to provide sa pangangailangan ng kanyang mag-ina, no, nagkakaroon siya ng bitterness sa kanyang puso. Yan, at nagiging sa stress, anxiety, no, patong-patong. And doon nagsisimula yung bitterness at dahil din doon ay darating ang punto na magiging harsh na ang isang lalaki sa kanyang asawa. It's either gagawin siyang punching bag, no? Pag-uwi ng bahay, no? Sobrang problema, walang makain. No? So, ang pag-iinteresan, syempre, una sa lahat ay ang kanyang asawa, no? So, ganun yung nangyayari. Kaya, ang ganda ng command, no, sa mga lalaki. That is your own flesh. Sarili mong laman. At kapag sinasaktan mo ang iyong asawa, sinasaktan mo na rin ang iyong sariling laman. Okay? So, stop being harsh or bitter towards them. Yan. Kaya dyan nagsisimula, nung time na nasa probinsya pa lang kami, no, ay ang tatay ko kasi is abusive sa aking nanay. At one time, no, maliliit pa lang kami, ay ginawang kalabaw yung nanay ko. Kumuha ng tali ng kalabaw, no, lasing kasi yung tatay ko at hinagupit yung nanay ko. Ngayon nagtago yung nanay ko sa silong ng pinsan namin. At may mga kambing doon, no. Kaya sabi, huwag ka maingay, takot at takot yung nanay ko. No, naalala ko pa yon. Dahil doon nagkaroon ng trauma yung nanay ko, no. Kapag umuwi yung tatay ko, nanginginig siya. So, ganun yung nangyayari sa mga ano. And buti na lang ngayon, merong women's rights na about sa abusive husband, no? But this is the command ng Panginoon. So, let us not break this command, no? May cases talaga sa mga lalaki after many years, no, na pagtatrabaho, problema, anxiety sa kung paano ma-provide yung pangangailangan sa pamilya, ay nagkakaroon siya ng bitterness, nakakaroon ng pagkapagod, no? But that's why God commanded to keep on loving your wives. Remember that it is your own flesh. Alalahanin mo. At besides that, mga kapatid, no, sa purpose and motivation why we should keep loving our wives is this. In Ephesians chapter 5, verse 23, 25 to 33, sabi diyan, love your wives as Christ loved the church and gave Himself for the church. Okay? Gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, sa iglesia, na kung saan ibinigay niya ang kanyang sarili, sacrifice Himself. So that's why God commanded the husband to sacrifice yourself for your wives, and not only for your wives, ganun din sa iyong mga anak. No? And you will do everything to protect them. Ayan, ang husband kasi is the protector of your wives and your children. Okay? So you will do everything. Kunwari may dumating na tao, no, na may dalang machete sa bahay nyo. So the husband must do everything, no, kahit na masugatan siya o mataga siya, to protect your children. Okay?
So that is the order, the divine order of God for the husband. To keep on loving your wives. No? When was the last time na you treated your wives to a date? No? Binigyan mo siya ng flowers kahit na walang occasions. O kaya nagbonding kayo ng family. No? When was the last time that na mga asawang lalaki ginawa natin ito sa ating mga asawang babae? So, that's how you show your love. No? Not only sexual or emotional or anything, but sacrificial. No? Sacrificial. Okay? Now, third thing na ating makita dyan in verse 20, children, mga anak. Ito pa, marami sa atin mga youths, no? Mga bata pa. So ang ating command, ang command ng Diyos sa atin. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Ito'y nakakalugod sa Panginoon. So kailan magi-stop yung isang bata sa pagiging bata? Kapag ito ay wala na sa parental guidance. Okay? Kapag umalis na ang isang lumaki na ang isang bata, no, at wala na siya sa poder ng kanyang mga magulang. Pero habang nasa poder ka ng mga magulang mo, this is the commandment na inutos sa'yo ng Diyos. Obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Okay? Bakit ito yung commandment ng Panginoon? It dates back sa Old Testament again. No? Sabi diyan, honor your mother and father sa Deuteronomy. Kung na-preach na ito ni Pastor Gary about sa parenting, no? Sa mga anak, honor your father and mother, obey your parents. Bakit ito yung commandment ng Panginoon? Because, alam niyo mga kapatid, habang pa-advance ang panahon, sa 2 Timothy chapter 3, may sinasabi diyan na ang mga bata ay magiging mga suwail sa magulang. Okay? Maging suwail sa magulang, matigas ang ulo. Yan. So, and that, hindi nakakalugod sa Panginoon iyon. Sabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ito ay sa panahon, no, na malapit na dumating ang Panginoon. Mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, self-lovers, no? Imbis na magiging selfless, self-lovers. Kung saan maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang ng loob, walang kabanalan, mga taksil, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. So this is the thing. Now that's why God set a divine order for children to obey. That is to obey your parents. No? And to obey with love. No, hindi dapat merong right attitude ng obedience, hindi yung may pagdabog na obedience, okay? But to obey with love and respect. Okay? Gaya ng parable of the prodigal son. Natatandaan po ba natin 'yon na may dalawang anak, no? Ang pangalawang anak ay nilastay yung kanyang mana. No, kinuha yung kanyang mana, buhay pa yung tatay niya at sa kalayawan. No, ngayon nung naubos, na trabaho siya sa babuyan at nung nahirapan na siya sa buhay, bumalik siya sa kanyang ama, nagrepent siya, humingi siya ng patawad, pinatawad siya. Ngayon yung yung anak naman na nanatili sa kanyang tatay, no, ay nagselos sa kanyang kapatid. Sabi niya, "Tay, itong anak ginawa ko naman ang lahat, no? Naging masunurin ako, naging mabait ako, no? Pero hindi niyo pa rin, simula nung nakasama ninyo ako, tay, hindi niyo pa ako ginagawa ng kasi nung bumalik yung anak, no, ay nagpapiesta ang kanyang tatay, no? Nagkaroon ng kasiyahan kasi bumalik yung kanyang anak. But yung panganay na anak ay nagselos dun sa suwail na anak, no? Na yung anak na yon. At ngayon,
sinabi niya na, Tay, bakit ganito? No? Habang kasama ninyo ako, hindi mo man lang ako pinagkakatay, hindi mo lang ako binigyan ng no birthday ako na kasiyahan, no? So, walang right attitude, no? Masunurin siya, pero hindi tama ang kanyang puso. There's no right attitude sa yung sa panganay na anak. No? If we obey our parents, no, we must obey it with honor, respect, and love for them. Okay? Love for them. At ang obedience sa parents ay hindi sumpa sa atin, no? Ito ay blessing kapag ino-obey natin ang ating mga parents. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your mother and your father. This is the first commandment with a promise. Ano yung promise? That it may go well with you and that you may live long. Ahaba pa lang buhay mo. No? And that is a sure promise. Kasi ang nagpangako nito ay ang Panginoon, hindi ang tao. Okay? God promised it and He is faithful. He is faithful to do it. And banggit na kanta nga ni Ate Shirley, no? About sa ang mga pangako mo. So, it is sure, no? It is sure. Because God is the one na nagbigay ng pangako. And yung honor dito, no? Sabi diyan, hindi mo lamang i-obey ang ating parents, kundi i-honor mo pa rin. I-honor pati, no? Which means to value them, to respect, okay? To love them, to take them as our gift, no? Marami mga children ang nagiging orphans, no? Simula pagkabata, wala nang nag-aalaga. Kaya gift talaga ng Panginoon ng parents sa mga children. And ang mga children naman ay gift sa parents. So, take our parents as a gift, no? And also take them as our treasure. Treasure them. Honor them. And so, but not all times dapat hindi natin sinusunod din ang ating parents. No, hindi all times. No, bakit? Because parents have limitations. Okay, parents hindi sila perfect. Ang parents ay hindi mga perfect creatures. Okay? So hindi all times pag tinutusan ka ng nanay mo, anak, nakawin mo nga yung doon, yung 50, di ba? You should say, no, I'd rather obey God than men. No? Hindi naman absolute yung obedience na ito. Pero kung inutusan ka ng nanay mo, no, anak, magwalis ka nga at magugas ng plato. Ayan. You should not say, I'd rather obey God than men, ma. Wala naman sa commandment yan ng Diyos na magugas ng plato. No, you should not say that, but you should obey and honor them. Okay? That's how God commanded us as children, no, to do. Now, and lastly, sa parents naman, parents. To makinig, maraming mga magulang po dito, kaya please pay attention sa ating pong message. Yan, sabi dito, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Sa Tagalog, mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Baka manghina ang loob nila. Baka manghina ang loob nila. So, ang fathers dito ay included dito ang mother. Okay? So, parents. Commandment to sa parents. Okay? And other translation ng provoke o ibunsod sa galit, no, ay meaning to irritate them. Huwag niyong i-irritate ang inyong mga anak or to cause them para magtanim ng galit sa puso nila. Okay? Treat them as a gift from God. Okay? Hindi, we must understand, mga kapatid, na ang ating mga anak ay hindi natin pag-aari. No? It is just a gift ng Diyos. And kapag hindi maayos ang inyong pag-aalaga diyan, no? Meron kang accountability sa Diyos. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Okay? May accountability ka sa Panginoon. So you are just a steward ng iyong mga anak. May consequence kapag mali mong napalaki ang inyong mga anak. No?
So, merong ways dito how to provoke your children. Kung gusto mo na lumaki na may galit sa puso mo, nila ang iyong mga anak, na may galit sa iyo, ang iyong mga anak, ito ang mga ways para palakihin sila. Okay? Ayan, ways to provoke your children to wrath. Number 1, overly strict. Overly strict. No? Yung pagiging stricta is super duper. Okay, kung saan parents set many rules, no, regulations na kung saan is nakakasakal na sa inyong mga anak, no? Nagkukos ito ng rebellion kapag sobrang strict ang iyong mga anak. Pag lumaki yung anak mo, magkukos ito ng rebellion, magre-rebelde dahil sa pagiging stricta. Yan. So, you should pwede maging stricta pero hindi overly. Okay? Overly. Magkakaroon ng low self-esteem ang iyong mga anak dahil dito. And number 2 is overly protective. Overly protective. Ayan, ang mga anak natin is a free little creatures. Okay? Free little creatures. So gustong-gusto nila na maglaro, no? Na maging malaya. But you should protect them pero not overly, no? Kung saan, gusto ko lumabas, wag. Punta ka sa taas. No? So, that's overly protective. At dahil dito, no, na nagkakaroon sila nakikage sila. No, na nakukulong sila sa pagiging protective ng kanilang parents. And through this, nawalan sila ng self-esteem, ng confidence sa sarili nila until they become discouraged. No? Number 3, become a bad example to them. Ayan. So, nalala ko yung tatay ko, no? Isa kasi siyang manginginom. Pero sinasabi niya sa amin na huwag kami mag-inom. No? Sabi niya, huwag kayong mag-inom, ha? Hindi maganda sa kalusugan yan. Pero pag dumadating yung mga kabarkada niya, bumili ka nga doon ng alak. Ako pa yung pinapabili ng alak. So, is it a good example, no? Yung turuan mo, pero ikaw mismo, hindi mo napapakita yung tamang ginagawa. So, do not be a bad example. Kung gusto mo naman lumaki yung anak mo na may galit sa puso niya, then be a bad example, no? Number 4, no rules and boundaries implemented. No rules and boundaries. So, children ay madalas talaga na nadadapa, no? Na prone talaga sa mga maling decisions. Okay? That's why you should set rules, boundaries sa bahay, no? Para kanilang sundin. Para paglaki nila ay kanilang madadala. Rules and boundaries. No rules and boundaries, no? Kapag ikaw naman ay gusto mong lumaki yung anak na may galit. Now, over-discipline. Ayan. So, isa to sa nakakalungkot minsan sa mga magulang. Over-discipline, no? Kung saan nabasag lang ng anak mo yung baso, no? Kukuha ka na ng patpat na malaki. Yun, papalo sa anak mo. O kaya, iba namang discipline, yung sinusuntok yung anak mo, no? Pinahagis yung upuan. Diba? Mga ganun, over-discipline. Iba na. Hindi na child abuse na, no? So ng galit 'yon, nakakalungkot sa mga bata. Ang lalambot pa ng kanilang mga kasukasuan para bugbugin, no? Favoritism and comparison. Isa rin 'to sa mga nakakapagtanim ng galit sa mga magulang. Yung favoritism. Yan, or kung meron mang may mga kapatid yung iyong mga anak, no? Sa iba naman, comparison, kino-compare sa ibang ikaw, di mo si ano. Yan, so mawalan sila ng self-confidence. No? At di na nila ginagawa yung best nila para sa kanilang mga magulang. Imbes na maging proud, they become, so yun. Don't admit you are wrong when you have done wrong. Isa rin to, no? So kinuha ko to yung ways to provoke kay John MacArthur, okay?
Ayun pa rin yung reference niya. So, do not admit. Yan, kung nagkaroon ka ng pagkakamali sa iyong anak, no, tinitignan mo yung sarili mo as perfect mother or father. Kaya kahit na mali ka, kahit na alam ng anak mo na mali yung ginawa mo, sige pa rin. No? Di ka sorry. So, ganun. No appreciation for their work. Walang appreciation ang mga magulang, no? Sa hard work ng kanilang mga anak. At pinipressure pa talaga to do what is kahit na best na nila yon, gusto pa yung sobrang the best, no? At walang appreciation sa hard work ng kanilang mga anak. Pinaghirapan nila, study. Kakita mo naman yung pag-study ng iyong anak, but you still think na hindi pa rin enough yon. So no appreciation. Pressure, ayan. Kasama yun sa no appreciation, no? At ang pinakamatindi sa lahat, no, mga kapatid, no care or affection. Walang pagmamahal. Pinapabayaan mo lang yung anak mo at mauhugin na, kung ano na, magdungis na. No? Ayaw mo lang. Ikaw mag-ano sa kalayawan. Walang pagmamahal sa iyong anak. Napaka lungkot kapag ganito. No? Pag lumaki ang iyong anak, di ka kikilalanin bilang magulang. At yun ang masakit, no, sa isang magulang din kapag na ganun ang nangyari. So, ito naman, 3 ingredients. Paano palaki ng isang bata? Ayon sa Bible. Okay? 3 ingredients to raise kids as Christian parents. Take note po tayo mga kapatid in a biblical manner. Okay, first, makita yan sa Ephesians chapter 6. Buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Ephesians chapter 6, verse 4. Sabi dito, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Diyos. Ayan, so huwag ninyong ibunsod sa galit, kundi anong gagawin? Akayin ninyo sila sa pagsasanay at parangal ng Panginoon. Number 1, how to raise your children. 3 ingredients. Ang first ingredient is akayin. Akayin. Okay? At ito ay kinuha sa Ephesians chapter 5 verse 29 kung saan sabi diyan ng command, no, na husband must nourish your wife. Nourish mo, cherish mo yung wife mo. Ganon din sa mga parents. Okay? Akayin means to love them, to love your children tenderly, no? To love them, to nourish, to cherish them. Ibig sabihin nito, yung illustration nito is to warm them with body heat. Alam niyo ba yun? Yung mga ibon, no, kapag sa nest nila, nililimliman nila yung kanilang mga anak. Okay? So ganito yung illustration dito. Akayin, ibig sabihin, warm them with body heat. Your body heat. Okay? Love them. Cherish them. At hug them, kiss them, no? Bond with them. Yan. Talk to them. Pag-usap sa kanila na merong intention talaga na makipag-usap, hindi lang may pag-usap o kumusta, tapos wala na. So, intentionally makipag-usap ka sa kanila, kumustahin mo kung ano yung school nila, kung ano nangyari, no? Kung ano yung nafe-feel nila. That's how you cherish, love, to akayin, no? Kung paano mo sila akayin. Talk to them ng may pagmamahal. Number 2, sanayin at disiplinahin. Sanayin at disiplinahin. Hindi mo lamang aakayin, kundi sasanayin mo at didisiplinahin. At mas maigi, no, kung sinasanay mo sila, pinakabata pa nila, no? Para paglaki nila ay alam na nila ang gagawin. At early age, sanayin mo at disiplinahin. Sabi diyan, children must be disciplined at all times for proper behavior and character. Okay, mga Kawikaan 19 verse 18, sabi dito, supilin mo ang iyong anak habang may pag-asa. Supilin ibig sabihin, disiplinahin, no? At huwag mong ilagak ang iyong puso sa ikapapahamak nila. Mga Kawikaan 13 verse 24,
Ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya. Okay? Ngunit ang umiibig sa kanya ay matyaga ng dumidisiplina. Matyaga ng niyang dinidisiplina. Mga Kawikaan 19 verse 15 to 17. Ang pamalo ay suway. Okay? Ilang beses na sasabi pamalo. Ay suway na nagbibigay ng karunungan. Ngunit ang batang pinapabayaan sa kanyang ina ay nagbibigay ng kahihiyan. Okay, verse 17, supilin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Ang madisiplinang anak, no, ay nagbibigay ng kapahingahan, ng kapayapaan sa magulang. Disiplinado yung aking anak. Mapayapa ang iyong puso, ang iyong isipan. Kaya sa paglaki niyan, walang disiplina, ang sakit sa ulo, no? Mapapakamot ka na lang, ano ba to? So, ganun, no? Just as God, ito ay nakakalugod sa Panginoon, gaya ng ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak, no? I-discipline. Sabi sa Proverbs 3 verse 11, ang anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin at ang kanyang suway ay huwag mong itakwil. Yan. So, gaya ng Diyos na dumidisiplina sa kanyang anak, you should discipline your children for proper behavior. At early age, mas maganda kung at early age, no? So this is mga application bilang isang parents. There must be discipline in human family. At hindi mo sila didisiplinahin ng may galit sa puso mo. No? Sobrang galit na galit ka na sa anak mo, papaluin mo hanggang sa mapilay. Yan. Dahil sa galit na nasa puso mo. So you must, tandaan natin na you must discipline them for them. Sa nasa isip natin para matuto, no? Nang may pagmamahal. Discipline them with love for the purpose na magkaroon sila ng wisdom, paglaki nila, magkaroon ng proper behavior, ng character, ng good manners and right conduct. Okay? Hindi para gawin mo lang pambugbog, no? Nag-anak ka para bugbugin mo lang. Okay? Para mawala yung stress mo sa asawa mo. Yan. So, do not torture them. Ang frail ng bata, no? Napakalambot ng mga buto ng bata. There are little creatures lang, no? Compare sa iyo na damulag na, no? So, may iba't ibang klaseng pamalo. Ayan, sabi dito pamalo, iba't ibang klase. Pwede hanger, kung ano man. Yung nanay ko dati, bumili ng malakhabang patpat, sinasabit sa bahay namin. Ayan. Okay? Pag nabali yun, bibili siya ulit ng patpat. Ayun yung papamalo. Kaya pag kinukuha niya na yun, kaya napapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na ganun yung tatay ko, no, at nanay ko, disiplinado kami, mga anak. So, sit-sit pa lang ng tatay ko, umuwi na kami sa bahay. At, ayan, ang pamalo ng tatay ko is kung ano yung makuha niya. Ayan lang yung ano ng tatay ko, kung ano yung paluwa. Alam niyo ba yung paluwa? Yung ano ng nyog? Ayun yung pinapalo sa amin, makapal yun. So, nakakatuwa lang na balikan yung mga ganun. At tunay nga, nakapag-disiplinado ka, nadadala mo hanggang sa paglaki mo. Kakaroon ka ng proper manners, behavior, good character, no? At nakakatuwa sa magulang yon. Nakakalugod sa magulang. So, number 3, turuan ayon sa pangaral ng Panginoon. Ito ang pinakamahalaga. Okay? Kahit na anong disiplina mo dyan, kung wala ka namang pagtuturo, kung ano ang pangaral ng Panginoon, no? So, dito makukuha yung wisdom kasi sa Bible. Okay? So, turuan mo sila paano magbasa ng Biblia, turuan mo sila paano manalangin, saan mananalangin, ano ang ipapanalangin. Yan. Teach them about Jesus. Turuan mo sila, sino si Jesus, no? Jesus died on the cross. Yan, Jesus is God. And ikaw ang pinaka-first teacher before mo idalhin sila sa Sunday school, Sunday, no? And meron namang Monday to Saturday, ikaw na ang teacher doon. Pero sa Sunday, yung mga Sunday school teacher. Pero sa bahay,
No, you must teach them. Okay? Napakahalaga mga kapatid. So, start reading them the Bible. Magkaroon kayo ng Bible reading bilang pamilya. Yan. So, paikot tayo mga anak. Asawa ko. Yan. Basahin natin tong verse na ito, paikot. Yan. So, Bible reading. Okay? Yan. Kung wala ka walang makain, pray tayo. Yan. Ang sarap tignan, no, ng pamilya na lahat lumuluhod sa Panginoon. Let's pray. Wala tayong makain. Let's pray. Ang daming problema. Okay lang yan. Kasama natin ang Panginoon. Yan. So, bilang isang padre di pamilya na tumatayo bilang isang head sa family, ikaw mismo ang dapat na mag-lead sa iyong pamilya to teach them the Bible. Okay? Teach them the Bible. Lead your wife to pray. Yan. So, maraming huwag kang mainggit sa mga nag-outing tuwing linggo. No? And you should say, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay? As for me and my house, we will serve the Lord. So that is how you do it as a parent. Okay? Teach them the Bible. Teach them the Word of God. So for our conclusion, mga kapatid, are you continuing to pray for them sa iyong pamilya? Kamusta ang iyong pamilya, mga kapatid? No, pinapanalangin mo pa ba sila? Are you obeying yung mga commandment ng Panginoon na ibinigay sa iyo? Yan. So for our conclusion, divine order in the family is needed. Napakahalaga ng divine order for a God-glorifying household. Okay? So make your family your responsibility and God your top priority. Let's pray. Let's pray. O aming dakilang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Diyos sa mga aral na inyo pong tinuro, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa divine order, Lord, ng pamilya na kung saan ay dadalhin po namin sa aming kanya-kanyang tahanan upang amin po itong i-obey, Panginoon, for the sake, Panginoon, of loving you and for loving our family, Panginoon. Help us, Lord, to obey this commandment as a new creature, bilang isang bagong nilalang sa inyong harapan. We can obey it, Lord, because you have given us, Panginoon, a new creature, a new life. So, pagpalain niyo po nawa ito, Lord, sa aming pong puso at isipan at sa aking mga kapatiran. Ito po ang aming panalangin, tinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating doxology. Sangamay papurihan, anak Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang salangitan. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Mula sa libro ng Malakyas, Kabanata 3, ikapitong bersikulo hanggang ika-10. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami mananumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos?
parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo binibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, inahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan. Tayo po'y manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa biyayang pinagkakalob niyo, Lord, na ito'y siksik at umaapaw, Panginoon. At ito'y pinagkakalob niyo, Lord, sa iyong mga anak. Tunay ka, Panginoon, na ang aming Jehovah Jireh, na pinagkakaloob ang lahat ng mga pangailangan namin. Kaya nawa, Panginoon, sa aming pagsamba, tanggapin niyo muli ang aming may kapo, aming mga handog, at ganoon din ang mga pinangako naming mga salapi, na ang bawat paiipon dito ay gagamitin niyo ito, Panginoon, para ipalawigin, Panginoon, ang iyong gawain sa lupang ito at ganoon din ang iyong kaharian. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayong maupo. At habang binabalik na po ang ating ikapo, ay tayo po ay dumako sa ating pag-awitan ng ating pangwakas na awit. Ating pong awitin na Find Us Faithful, Dagal. Tayo'y manlalaway sa makitid na daan, at ang nauna sa ating nagdadamahan. Nabanal na buhay Sa kanilang inalay bilang patunay sa pagmamahal nila. Napaligiran tayo ng madlang taon, namuhay tayo ng ibig ng Diyos. Tulad ng mga nauna, mag-iwan tayo sa iba ng mabuting halimbawa na sila'y di mawala. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aangkay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. Matapos na ang buhay sa mundong ito, at tinignan na nila ang buhay mo.
pati buhay natin. Maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig sana natin makita nila. Pananalig sana natin makita nila. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, Diyos namin na mapagmahal. Sa aming pagtatapos, Panginoon, ng mga Panginoon, lahat ng aral namin natutunan ngayon, ay aming maisabuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahero, pinagbabati, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong araw na ito. Salamat sa mensahe tungkol sa pamilya, Panginoon. Anyway, maalala namin ang bawat tungkulin namin bilang anak, bilang ama, bilang ina sa loob ng isang tahanan. Sa puno ng pagmamahal at disiplina sa sarili. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa, ang miyembro ng simbahan dito, Panginoon. Sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, na may ingatan niyo po pa kami, Panginoon, sa aming mga aktibidad pa, Panginoon, ngayong araw na ito. Panginoon, kayo lamang po ang maluwalhati. Sa iyo lamang namin bubuhos ang aming pagmamahal na walang katulad, Panginoon, gaya ng ginawa niyo sa amin. Ito lamang po ang pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. At ngayon, purihin natin ang Diyos na siya makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Ikabot ang kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya'y sundin. May tibay, hinahon at kagandahang loob, kaya aral niya'y sundin. Nawa tayo'y tapat ang kanyang salita itanya. Nawa tayo'y tapat hanggang buhay nating magwakas. Mga kapatid, daladala mo ang pangako ng Panginoon na wala kang papangambahan sa mga araw darating dahil higit kang mananagumpay. Kaya huwag mong makalimutan, palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos.